Subscribe now. Hi guys! Welcome sa Spot Pinoy. Nandito na naman tayo mga Andre, no, para sa isang episode na kung saan tatalakayin na naman natin yung pag-uusapan natin yung mula sa Pilipinas papunta rito mga Andre, no. Yung paano yung transition na ginawa niya from office boy to becoming a butcher mga Andre, no. Ano yung nagtulak sa kanya para gawin yun. At hindi ko na po papahabain, no? Ito po ang hatid sa inyo ng Spot Pinoy, si Jerome Jimeno, o mas kilala po sa tawag na Brandon Boy, mga Dre. Yan. Hello! Yun! Maraming salamat po sa inyo sa pag-invite. Ayan. Mga idol ko po sila. Mga idol. Talaga ito. Alam mo, hindi na makikita yung corner na caption, no? Nakasulat doon, butcher lang daw. Ba't may butcher lang? Bakit may lang? Lang. Sa Pilipinas po kasi, alam niyo naman yung ng mga Pilipino, pagka nasa supermarket ka, nasa market ka, makikita, ay, butcher lang yan, ganyan lang yan. Kahit ako nung time na nasa opisina ko, nung nakikita ko yung mga nasa, hindi ko iniintindi, pag magtuturo ko lang, ito nga pre, ito, butcher lang. Parang invisible sila, parang ganon, no? Parang invisible, parang ganon yun. Hindi nila alam, pwede na pala akong pumunta sa Canada. Yung mga nasa sa Monterrey, ganyan. Lagi ako bumibili doon Yung ako, galing ako sa Monterrey. Yung panglumpiang Shanghai sa Monterrey. Nako, nga pala, advice ko pala sa inyo, pagka, huwag kayong magbibili ng mga doon Wag na. Ikaw talaga. Huwag na kami bibili, magugutom kami niyan. Joke lang, hindi pala pwede rito. Hindi, ito kasi mga Andre, no, yung unang napanood ko si Jerome o si Brandon Boy, mga Andre. Yung kwento niya na kung saan office boy siya for so many years, mga Andre, no. Tapos biglang nag-flip siya ng nag-switch siya ng okay, I think kailangan ko ng magpalit ng career. Tapos doon pumasok yung pagiging butcher niya, mga Andre, no. From office boy to becoming a butcher. Yun yung doon ko siya na unang napanood, mga Andre, no. Tsaka sabi ko, paano kayang nangyari? Ano yung nagtulak sa kanya para gawin yun? Ano yung nagtulak sa iyo, Jerome? Kasi nung time na nasa office ako, nasa government office ako government pa. Nakita niyo ba yung kasama dito sa picture? Pakita lang na, pagyabang mo to. Sige, pakita mo uli. Sino kasama mo dyan, no? Si Lido Binay. Saan? Saan banda? Yung pangalawa, former Sino? vice. Hindi ko makita. Maitim Hindi ko nag-gets ang slow ko, Rice. Si Binay ang Jejomar Binay. At the time, former Vice President Jejomar Binay. Kasi pagka yung kunyari sa housing kayo, ang Vice President lagi ang umahawak ng housing. Ngayon, naging boss ko si Binay, naging boss ko si Lenny. Pagka sa mga board meetings, ako yung gumagawa ng mga reports nila, yung mga ganyan. Tapos sa pagtagal-tagal noon, naging sa procurement ako, sa lahat ng gamit. Ibig sabihin, napakaganda pala ng trabaho mo, considering yung mga bosses mo nasa, 'di ba, higher office na yung nila, posisyon. Pero hindi rin naman nasa yung pay grade ko, mababa lang din. Hindi siya yung katulad na yung akala mo nasa government ka. Yun ang iniisip ko. Hindi siya nasa mababang lang ako yung pay grade ko. Hindi siya mataas. Pero ang maganda kasi sa government office, maraming natatanggap ng mga bonuses. Hindi siya yung tulad ng kunyari nagtatrabaho ka sa local government, pagka sa housing, pagka sa LGU hindi masyado, pero yung sa national government sa amin, halos monthly may mga natatanggap ng mga bonuses, ganun. Kaya ayun yata yung galing sa pork barrel, yung mga bonus nyo. Hindi na natin i-discuss yan. Pero marami tayong natatanggap talaga. Actually. Anong inisip mo bakit nag-Canada ka? Di ba kasi parang sa Pilipinas, pag sinabi kang nasa opisina, talagang ibang tingin Yung doon mo tinitignan yung antas di ba? Tapos Tapos yun nga, di ba?
Picture ka kasama si Binay o boss mo si Lenny. Magbo-butcher ka sa meat shop. Hindi naman natin binababa yung... Bakit ka nag-decide na kailangan ko na mag-butcher? Gusto ko makarating sa Canada, ganun. Anong... Hindi. As I've said, mababa lang yung pay grade ko. Hindi siya malaking sahod. Ngayon, nag-aral na yung aking dalawang anak. Saka isa pa, yung problema rin ng mga kasama natin dito ng mga kababayan natin, yung credit card. Kasi ako, andali sa Pilipinas, nasa government ako, regular ako sa government, andaling kumuha ng credit card. Kaliwat kanan ng credit card ko, HSBC, RCBC, BPI, lahat yan. Ang lupit nun, lahat yan, minax ko rin yan. Yung time na yon. Kaya dito, magkano yung binibigay sa Pilipinas na ganun? Mga limit? Yung parang sa akin, pinakamalaking credit limit ko, nasa 150 yata. Sa HSBC. Oo, HSBC. Pinakamababa yung nasa BPI, mababa sila magbigay, parang nasa 20,000. Ibig sabihin, baon sa utang. Brandon, tama ba sabihin na baon ka sa utang? Nabaon ako sa utang dahil sa credit card. Oo. Nagbabayad ako ng sasakyan ko na binili namin ng wife ko na zero down, ang yabang, sabi zero down daw. Tapos kumuha rin kami ng bahay. Mababa lang naman yung kasi sa Pag-ibig lang naman yung bahay na kinuha namin. Pero ang mabigat talaga doon yung credit card saka yung bahay. Tapos syempre mayaman ka raw. Pinag-aral yung dalawang anak sa mamahaling school. Yung dalawang anak ko, ready na yun na pumunta ng Canada kasi hindi sila nagtatagalog. Hindi nagtatagalog mga anak ko. Pagka narinig niyo yung panganay ko, akala mo siya may British accent siya. Ayos, no? Kaya ready na nga sila sa dito sa Canada eh. Yung pala yung pinaghahanda mo sila para sa Canada, no? Ngayon, lahat ng yabang na yun, tinamaan ngayon yung sahod, wala nang budgeting. Ngayon, syempre, pagka araw na ng, alam niyo yun, araw na ng, due date na. Ayan na si due date. Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng pambayad mo. Kulang-kulang na. And merong bonus. Lahat yan, mapupunta na lang sa babayaran mo. Kulang pa rin. Wala na, hindi na namin alam ng misis ko kung paano kami pagkasyahin yung talaga. Doon na kami nag-decide na Yung Brandon, yung misis mo, doon din sa trabaho mo? Siya, nasa managerial position na siya, si wife ko. Mayaman pala. Doon na kami nagkakilala sa office. Alam mo yung mga simula na oy ate, oy kuya. Bale higher position si Mrs., 'di ba? Kaya nag-decide din kami na mag-Canada at ako yung sumugal na mag-resign. Kasi ako ngayon mababa yung sahod. Okay. Napag-usapan na namin yun na pupunta ba tayong mag-try tayong mag-Canada siguro mga 27 mga 2016 pa lang, ganun. Matagal nyo na pag-usapan. Pero yung mga ang problema nga namin dun yung yung kung anong entry namin dito sa Canada. Yun ang isang malaking problema. Pinag-isipan namin mag-student. Pinag-isipan namin yung express entry. Puro kailangan ng pera. Yun nga yung wala kami pera. Diba? Paano kami pupunta? Mahal eh. Oo, mahal. Sabi, di pinag-usapan ng wife ko. Sabi, mag-aaral. Ikaw na lang yung mag-aaral dun. Maglo-loan tayo. Maglo-loan kami para sa international student na entry na yan. Pag yun, sabi ko, sigurado ka kung pag-aaralin mo? Paano kung ibagsak ko yan? Tapos baon na tayo sa utang. Di ba? Kaya... Teka nga, sino yung sumisigaw? Oo nga. Kanina yun. May nangyayari. Yung mga kaibigan, shout out sa mga kaibigan kong naglalaro ng PlayStation ko. Dito sila sa babay. Kala ko may away eh. Sabi ko, dyan muna kayo, mag-inom lang kayo, may kakausapin ako. Naririnig sila rito, walang ihayo mga ito. Pakalalasing na, pinainom mo pala eh. Sabi ko, kayo muna dyan sa baba. Pagkatapos, Brandon, eto nga ngayon, nag-butcher ka, hindi ba parang, naisip mo na parang, pambihira, dati akong opisina, di ba? Tapos, biglang, gaya nga ng sabi mo, butcher lang, di ba? Tapos biglang,
ang baba ng pinuntahan mo, di ba? Oo. Ang baba. Yan. Oo. Yun nga yung edi na pag-decide na namin yung muna kung paano yung magta-transition na dun naisip namin. Wala talaga kaming makuha na kung paano pumunta rito. Sabi ko, subukan natin yung skilled worker, di ba? Yung temporary foreign worker, yan. Sabi ko, pwede yun kung walang masyadong gastos dun. Anong pwede nating trabaho? Di syempre titingin muna kayo sa mga Indeed, Job Bank. Okay. Maganda. Isaswak nyo muna yung job description mo sa Pilipinas sa dito sa Canada. Wala, di ba wala ka naman makukuha pang opisina dito? Wala. Ngayon nakita ko yung mga group na mga butcher. Sabi ko, parang marami nito. Tapos puro sila yung nag-i-inquire sila na paano ba pumunta sa Canada? Ganun. Bakit madali ba makapunta sa Canada pag gano'n? Nag-research na ako ngayon. Tapos yun, nag-post lang ako sa mga group. Sabi ko, pwede ba akong gusto ko po mag-apply sana mag-butcher sa mga supermarket, baka po meron. At that time, madali pa siyang kumuha kasi dati hindi pa siya ginagawang pera. Pag-usapan natin yan maya-maya sa pag-apply na pag-butcher. Nung time na yon, nag-post lang ako sa group, baka merong nangangailangan sa inyo ng butcher yung meat cutter. May nag-message lang sa akin, dalawa sila, si Rubina saka si Monterrey. Sabi, sige, meron dito. Punta ka rito sa store namin. Pero wala ka experience dyan, ha? Wala. That time, zero knowledge ka. Zero knowledge. Wala pa. Saka nagtatrabaho pa ako sa office. Ayan, nagaganyan ako. Diba? Paano yan? An agency yung nag-hire sa'yo o direct yan? Direct yan. Na ang kumausap sa akin, yung mga team leaders ng ng Rubina. Pinapunta niya ako. Taga Makati kasi ako eh. Sabi niya, saan po ba yung store nyo? Dito kami sa Quezon City. Ang layo. Kinausap ko, gusto mo subukan natin para kuha na tayo ng experience. Nalaman ko kasi na sa mga agencies natin dyan sa Pilipinas, ang experience na kailangan 3 years. 3 years pa yung alam ko eh. 3 years. Sabi ko, subukan natin yan. Kasi magbubutcher naman yun natin. Pagpunta ko doon, pinipicturean ko pa yung tapos pinipicturean ko sa loob yung nagbubutcher. Hindi ko pa tinatanong, kaya ko ba yan? Parang hindi ko alam yan Hindi ako marunong maghawak ng kutsilyo. Di ba? Oo. Ayan, kinausap ko yung team leader. Ay, sir, ako pala yung kachat mo na ikaw pala yung mag-a-apply. Pumunta ka ngayon sa opisina namin. Ganun. Binigay niya yung address ng opisina ng Rubina Farms. Pinuntahan ko. Nasa may Mandaluyong. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Pag kinuha ko lang yung mga requirements. Tapos pagpunta ko doon, ganto rin yung buhok ko, mas mahaba pa. Long hair. Di ba bawal sa supermarket yung mga mahabang buhok? Pagpunta ko dun, pinagalitan kaagad ako ng gwardiya. Na parang wala kang kwenta. Sabi, papasok ka ng gano'n. Kasi syempre merchandiser, parang ang baba ng tingin nila. Yung ang ladder ng buhay sa supermarket, yung mga merchandiser na tulad namin, guard, yung mga manager na, yan. Yung guard nasa gitna, yan. Sila yung parang, ikaw, tatanga-tanga ka na, ganun sila. Sorry for the word, hindi ko sinisiraan yung mga security guard na, lang tayo? Under kayo ng secure, under. Side story. Story ko lang po to, experience ko lang po ito. Kasi ako rin nung dati, pag kumukuha ko sa mga SS, ganun, parang pag kung sabihan ka nung security. Hindi ko alam kung bakit parang hindi ba kami tao pag ganun yung sa akin. Ano ba yan? Papasok ka, ganyan yung buhok mo. Pagpagupit ka na. Ganun sa akin, sabi ko. Tapos sa parang buisit ko, nagpakilala na ako. Ay, magandang umaga sir. Galing nga pala ako sa gobyerno. Sabi, pinakilala ko. Sabi, sige, papasok ka pala eh. Pero magpagupit ka. Pagbalik ko, yun, doon na nagsimula Pero so doon ka lang natuto mismo. Doon lang sa supermarket sa may Quezon City. Tinuruan lang din nila ako doon. Actually, ang experience ko 2 years sa supermarket. Pero yung 1 taon ko, natutunan ko lang paglilinis lang ng store. Kasi hindi naman laging merong baboy kasi ang target mo sa experience mo, matuto kang humawak ng kutsilyo saka magdidibon ka. Yung pinapakita mo sa mga agency, yung pinakita niyo na picture, bibidyohin mo yun, tapos
papakita mo na nagdidibon ka. Ano. Ang natutunan ko lang ng isang taon sa store na yun sa congressional, maglinis ng mag-map. Oo. Maghiwa ng adobo cut, minudo cut. Anong gagawin ko dito? Sabi ko, kailangan ko na yata lumipat. Hindi ko, walang mangyayari sa akin dito. Puro ganun lang. Sinubukan kong lumipat ng ibang store para makapagano. Tapos yun nga, yung nasa Quezon City ako na supermarket, para akong tanga pa yun, nagtatago-tago pa ako. Pero at the time, 1 month, nagtatrabaho pa ako sa opisina noon, pinagsabay ko siya. Kasi parang sabi ko, natatago ka kasi parang nahihiya ka, ganon. Nahihiya ako na parang galing ako sa office tapos may kita ako. Isipin niyo, nasa Makati ako, tapos pumunta pa ako ng Quezon City. Meron naman mga meat shop sa Makati, di ba? Lumayo ako, tapos yung main account ko ng Facebook, gumawa ako ng isa pang account. Ito na nga si Brandon Boy. Ko siya, parang, hindi naman Brandon Boy pa, pero parang ibang persona na alter ego mo siya. Oo, yung Facebook ko na yun, ang kaibigan ko lang puro mga butcher, puro mga hindi ko wala akong kaibigan dun na mga nasa main account ko na puro ka-opisina ko, ganun. Kasi nga parang tama ba sabihin na kinahihiya mo yung ginagawa mo? Parang ganun. Nung una? Oo, parang nahihiya ako kasi parang kilala sa mga friends ko, parang kilala nila ako na hindi ako maggaganon na yung sa ganon. Pagka yun nga, tinatanong nila ako, ano nang ginagawa mo nung nag-resign na ako pagka magiinuman kami? Hindi, saka na, sasabihin ko na lang sa inyo pagka okay na. Sabi ko. Tapos nung paalis na ako, saka ako sinabi sa kanila na nagbubutcher ako, pinakita ko yung mga picture ko, gano'n. Tapos meron pa nga time na, kasi lumipat na ako ng store na nandito na malapit lang sa amin yung store na pinuntahan ko. May makikita ako na mag-grocery na ka-opisina ko. Para pa akong tanga, magtatago ako. Ikaw nga muna magtalo doon, ikaw muna mag-ano doon. Bakit? Basta dito lang ako, tatago ako sa may gilid. Tinitignan ko siya, ka-opisina ko na Pero alam ko nakita ko siya, hinahanap akong ganun para nakita ako. Teka, anong naging reaction nila, Jerome, when you finally showed them? Sabi mo, pinakita mo yung pictures, yung inaasahan mo o akala mo na baka maliitin ka kasi parang ano naging reaction nila? Ganun ba o iba? Hindi, nung nakita na nila yung yung point of view ko na malaki yung chance ko na makapunta sa Canada. Which is ngayon ko nalalaman na gusto rin nilang pumunta sa Canada kasi ngayong nandito na ako, nag-message sila sa akin, paano yung ginawa ko, ganyan. May mga sumunod ba sa'yo? Actually ngayon meron akong ka-office mate na na pasunod na sa akin dito. Pero ayoko po siya. Pero ibang ibang entry din siya pero na pasunod na rin dito. Marami rin talagang gustong kasi hindi nga stable sa sa office namin kasi pagka nag-iba ng administration, mag-iiba na naman yung rules nila, ganun, parang lalo na ngayon yung government natin. Yun. Di parang nainggit naman sila ngayon sa kanilalagyan mo, especially ngayon. Ayoko naman magsabi na naiinggit. Pero syempre. Hindi, parang na lang. Sige, sabihin natin na gusto naman nila ngayon na parang gusto ko na mag-Canada. Kung lahat na, kung magiging sitwasyon ko katulad sa iyo, di ba? At nai-inspire ngayon sila sa mga ginawa. Yun yung tamang term na-expire. Totoo na parang na-expire. Lalo na nung time na paalis na ako, yung mga comments nakakatuwa na we are proud of you kasi parang hindi ko kaya yung ginawa mo na yan, na sinakripisyo mo na 2 taon, hindi namin alam kung anong ginawa mo, naggawa ka ng experience na ganito na akala namin hindi mo kayang gawin. Kaya nga, galing mo di ba? Oo, ngayon nakuha ko na yung lahat ng gusto ko. At ngayon, permanent resident na ako. Yan. Nasa magandang bahay, nakakuha ng sasakyan. PR ka na? Ilang ka na ba? Ilang taon ka na ba sa Canada? Magto 2 years pa lang ako itong March. Pero nakuha niya na yung PR niya, ang bilis. Oo. Yeah, na-PR ako nung January. Itong January lang.
Wait, Jerome, I have a question. Nakakuha ka na ng 2 or 3 years experience, di ba? Medyo naging parang madali yung nakuha kaagad ng agency, di ba? Napadala ka sa Canada, walang gastos. Pero ang bilis na sa kanya. Parang mabilis di ba? When you applied sa agency, how soon ka napadala? Nakuha nung kumpanya mo? Parang 3 to 4 months lang. 3 to 4 months. Yung process ng nakausap ko si agency hanggang sa pag-alis ko. Gano'n ka-in-demand yung butcher dito, di ba? Kasi saka ang lahat parang na timing kasi kami post-pandemic. Ngayon nagkaubusan ng mga tao sa mga employers dito. Ngayon parang hakot sila nung time na yun. Kaya swerte na saka ako nag-apply. Chumepo rin, no? Talagang... For those who might be, baka ma-inspire na naman kasi syempre pag napanood yung episode natin. Yun. Yung mga nasa Pilipinas dyan, no? Is it still that easy? Kunyari kung gagawin nila yung naging strategy mo. Kasi sabi mo kanina, ikaw nag-start ka dun sa Monterey, etc. nang wala ka talagang experience. Pero parang ngayon, alam na ng mga supermarket alam na ng mga supermarket na ginagamit na sila to gain experience para mag-abroad. Tama. Mas madali, ganun pa rin ba kadali? Would you advise them to do what you do? Ina-advise ko pa rin na ganun yung gawin nila. Kasi ang mahalaga naman kasi talaga sa mga employers, sa mga agencies, yung experience mo. Pagka meron kang 2 years na experience, wala nang problema diyan kahit yung may mga iba kasi may mga certificate pa, mga ganyan. Kaya lang nag-iba na rin yung process. Parang medyo mahirap na ngayon. Hindi tulad ko na nung ginawa ko, nag-message lang ako sa team leaders ng Monterey. Sige, punta ka dito. Wala kang experience, pumunta ka. Ngayon daw, nakikita ko sa mga group, yung mga supermarkets, kailangan pa nila ng certificate ng meat cutter. Mag-a-apply ka pa ng mga para kumuha ka ng certificate na marunong ka. So maarte na ngayon, no? Mga ganun. Arte na. Tapos meron pang yung mga test na yung mga school naniningil ng magkano. Ayan yung bagong mga chismis ngayon dito na dyan sa Pilipinas na nangyayari. Merong mga slaughtering house daw na mga training school na naniningil ng sobrang laki para mabigay. I think dati 18,000 yata yung kurso na yan. 18 na 18. Ngayon 30,000. Wow. Minimum 30,000. Yung mga di ba? Pag nag-aral ka noon, hindi pa sureball yun kasi kailangan mo pang pumasok sa company, di ba? Hindi pa, bali ang kasi nagkakaroon ng confusion diyan. Pagka yung meron kang NC2, yung training na sinasabi ng NC2, para sa slaughtering lang yun. Slaughtering na, hindi siya sa meat cutting, na usually, yung meat cutting yung experience na kailangan dito sa deboner. Yung slaughtering, isang part lang yun. Tapos, iba pa yun, no? Saka hindi siya ganun ka-significant na kung ibabangga mo siya sa experience, kahit wala kang, yung certificate, makakapunta ka ng Canada, pero pagka meron kang NC2 na gano'n, hindi ka makakapunta ng kasi pa rin talaga, experience is king. Meron akong napanood niyan isang beses na interview niya na kung saan yung nakarating sa Canada, ang experience niya po sa palengke lang. As in, sa wet market mga dreno, doon siya nagtrabaho. Ang kaya naman lang noon, parang naglakas loob siya, tapos tinanong niya nga yung employer niya na kung bibigyan siya ng certificate kasi matagal din siyang nagtrabaho eh. Syempre, gaano ba kahirap, 'di ba, gawa ng certificate? Yung mga ganon na sa palengke. Yung parang lang talaga, no? Papel, pasulat papel lang na as in na, nagtrabaho sa akin to, sa tindahan na to, ganitong taon. Palengke yun mga dre, hindi supermarket, palengke. And yet tinanggap po yun dahil naipakita niya na marunong siya at nakarating po siya sa Canada. Wow. Sa kapag wet market ka, may mga kailangan ka lang naman, may iba siya sa pagka nasa supermarket ka. Kasi pagka wet market ka, ang walang SSS usually. Kasi mababa lang yung sahod, di ba? Hindi nagbibigay yung mo kasi nasa ka lang, parang nasa local market ka lang. As compared sa mga supermarket, may SSS ka, kumpleto ka. Usually kasi pagka experience traceability ng employment mo.
Oo, hinahanap yun ni agency. Doon nila titignan kung butcher ka talaga, kung legit yung yung experience mo through that SSS. Kasi makikita nila doon yung years of experience mo yung years of service mo doon sa company na yun. Kailangan pala kung kailangan matrace nila yung employment mo, matrace nila na genuine na, alam mo yun, kasi madadaya mo yung certificate di ba? Pero kung may SS na backup, ito ang magandang dyan, nagkaroon ng issue dyan yung tungkol sa mga agencies. Meron kasi yung mga nandadaya, yung sasabihin nila, ganito yung experience mo, magbayad ka lang sa akin ng ganito. Gagawin natin yung experience mo na matindi, magbabayad ka lang. Paano po yung yung SSS mo? Paano yung SSS? Sasabihin natin wala kang SSS pero ilalagay natin 7 years yung experience mo. Yun yung pang nila sa mga gustong-gustong umalis na kagad. Kaya maraming nanuloko talaga sa totoo lang. Magkano binabayad no sinisingil nila? Umaabot ng mga 50,000. Malaki yun, 30 to 50,000 nabibigay sila. Papakalaki nung considering na alam mo yun, nag-a-apply ka nga dahil may problema ka sa pera di ba? Pero Brandon to rin, Jerome, pag dumating sila sa Canada, let's say, kumuha ng pineking certification, diba? Tapos, kinuha sila ng malaking kumpanya dito, halimbawa, nung pinagkatrabahuan mo. Tapos, nakita nila na hindi ka magaling. Pwede ka pa pabalikin? Can they, what could happen to you? Iba-ibang companies po yan, yung magbabari. Kung kunyari, dito ka mapupunta sa company ko sa Maple Leaf, dito sa Manitoba, Brandon City. Pagka kunyari ilalagay ka kasi nila kagad sa pinakamahirap na kasi nakalagay sa CV mo, sa resume mo, meron ka na experience 2 to 3 magaling ka na marunong kang humawak ng kutsilyo, ibig sabihin ilalagay ka na nila sa pinakamataas. Yung trainer sasabihin, you know how to use a knife, right? Dito ka ilalagay. Ang problema noon, pagka hindi ka nakapasa, ilalagay ka lang nila ibababa ka lang nila ng position. Hindi ka nila yung papaalis hindi ka qualified, hindi ka matatanggap, ganun. Hindi, pabababain ka lang nila ng posisyon. Hanggang sa bumaba ka sa pinakamababang posisyon, hanggat yun yung kaya mo. Pero, yung mga ibang companies dito, yung mga ibang employers, tulad nung ayaw magbanggit, sa Alberta, meron mga nagsabi sa akin na pinauwi talaga sila. Meron nag-message sa akin, sabi niya, "Sir, pwede ba akong mag-apply dyan sa company mo?" Bakit? Kasi po, meron na pong mga nauna sa akin ng mga unang batch. Hindi nila kinaya, pinauwi na po sila. Ngayon po, mukhang nararamdaman ko, ako na po yung susunod. Hindi ko po talaga kaya. Kasi yung parang tinitira nila doon, mga baka, mga gano'n. Mas mahirap kasi yung baka. Dito kasi sa Maple Leaf, mga baboy lang yung inana namin, mga dinidibon namin. Doon daw, mas mahirap talaga yung baka. Yung mga baboy dito, parang mga dinosaur Paano ba kaya yung mga baka na sobrang lalaki? Hindi dati alam mo, kasi napanood ko dati sa video ni Brandon, yun nga parang kinakabahan kasi mapapauwi. So, ang ginawa ko, tumingin ako sa website ng Canada kung posible bang pauwiin ka ng employer mo. Tapos doon ko nga nabasa na your employer, wala po silang kakayanan para i-cancel yung work permit mo. Tanging gobyerno lang po ang pwedeng gumawa nun sa inyo. Kaya kung tatakutin kayo ng employer nyo na papauwiin kita, di ba? Isisend kita sa Pilipinas, pabalik sa Pinas, ka-cancel ko yung work permit mo, parang wala po yatang kakayanan gawin ng employer yun. Kasi nga, baka unless they find grounds, what if you lack skills talaga? Ewan ko, paano ba yun? Sa amin kasi standards. Pero they cannot cancel your Ina. Your work permit, But I wonder, what if they really say na, you think kagastusan kanila pabalik ng Pilipinas? Hindi pa uwiin, but maybe they can cancel your contract. They cannot cancel anything dahil your employment contract, I mean, not your work permit. Kunyari, pwede ka nilang alisin. Pero dapat bigyan ka nila ng notice ng 2 weeks at least. Correct. Ganun yung ginawa yata sa ibang company. Baka ganun. Ganun. Pwede ka nilang alisin, definitely. But hindi ka nila pwede i-deport. Bawal. They cannot do that. Okay. Mas maganda clear sa mga kasi usually kasi yun yung panakot ng mga employers pagka kunyari hindi mo kaya, bahala ka, go home, gagawin ka, go home. And remember, you have your passport, right? Di ba? Nasa yung passport mo. Tapos work permit.
For 2 years, so legal kang nasa Canada, di ba? Correct. Siguro yung mga nangyari doon, siguro lipat lang ng companies. Yun, siguro. Sana nga ganun yung nangyari, mga Andre, no? Pero it's good to know na dapat po alam nyo yung karapatan nyo tungkol sa mga ganung bagay, especially kung nagbabalak po kayo magpunta ng Canada. Para nang sa ganun, hindi rin po kayo kakaba-kaba, di ba? Kaya manood kayo kay Rice, hindi nyo yung malalaman sa akin. Pero to begin with, kaya tayo napunta sa usapin na to kasi nga may mga gusto ng easy way, nagpapapeke ng mga experience. Yan ang nagiging problema nila, 'di ba? Yes. Hindi mo rin talaga sa akin po talaga, alam ko na may mga gumagawa ng ganyan. May mga kasama tayo na ganyan din yung ginawa. Sabi ko, hindi ko kinokondone yan. Diskarte niyo yan. Hindi mo masisi, di ba? Kaya kayo nandito kasi diskarte niyo yan. Wala akong problema dyan. Pero ang pinopromote ko kasi sa channel ko, sa Brandon Boy YouTube, is dumaan kayo sa legal na experience. Kumuha kayo ng experience nyo. Kasi meron ako nakita sa YouTube na na PR na yung tao. Meron siyang pineking isang dokumento, nakita. Tanggal yung PR niya. Pauwi siya. Nang delikado. Sabi, long run, dapat yung sinasabi ko sa kanila na kampante ka na, oo, na PR ka na, nandito na yung pamilya mo, nakabili ka ng bahay, sasakyan, okay yung trabaho, biglang marandom ka na makita yung dokumento na pineke mo. Sira yung buhay mo, di ba? Kaya mas magandang dumaan tayo sa legal na proseso. Kaya hindi ko, basta pagka nagtatanong sa akin, sir, pwede ba yung ganito, ganyan? Kumuha ka ng experience, saka tayo mag-usap ulit. Okay. Ngayon, tinan nyo naman, wala pang 2 years si Jerome bilang butcher dito sa Canada. Now you just recently moved into a new apartment dahil nga na PR na siya at makukuha na niya ang kanyang mag-ina. Ilan ba? Dalawa na pala anak ni Brandon. At kakabili mo lang ng bagong kotse. O, di ba? Baka naman, Brandon, sabihin nila, yan ka na naman, baka mabaong ka rin ng utang dyan sa Canada. Sabihin nila, tinan naman. Napakaganda ng sasakyan mo. Pambihira, mas maputi pa sa snow, Puting-puti, O, di ba? Mas maputi pa sa snow. Hindi ko pa pinupost sa Facebook ko yan. Kasi sabi ng wife ko, huwag mo papakita yan. Gusto ko ipakita. Pero bago mo binili yan, sasakyan mo na yan. Hindi, nagpaalam ka sa misis mo tungkol sa pagbili ng kotse. Siyempre naman. Ganyan talaga. Lahat ng mga decisions na malalaki, kailangan pag-usapan yung partner, asawa mo, partner mo. Kasi hindi kasi alam ko yung mga ganyan sasakyan, talagang yan eh. May kamahalan. Tingnan mo naman mga Dre. Ram po yan kung hindi po kayo pamilyar ng Ram. Ang sasakyan na yan, isang sikat na brand dito ng truck, mga Dre, no? Butcher po may-ari niyan, Butcher. Yun sinasabi yung Butcher lang po. Yung may-ari niyan, di ba? Jerome, baka naman magkautang-utang ka na naman. Ayan, dahil inuuna mo yung coaching ganyan. Tsaka nabayaran mo na ba yung mga utang mong credit card sa Pilipinas? Ay, malinis na po yung mga credit cards sa Pilipinas. Safe na po tayo dyan. Kasi pagka hindi kayo nagbayad sa Pilipinas, meron na silang pwedeng i-kaso sa inyo yung small claims. Hindi na kayo pwedeng tumakas. Dati kasi pwede mo lang takasan yan na hindi kayo makakasuhan. Ngayon, pwede na kayong kasuhan ni bangko. Tapos, kaya nabayaran ko na po yun yan. Lahat yan malinis. Kasi talagang matindi yung ginawa sa akin ng mga credit card niya. Yung mga yung mga naniningil. Pupuntahan ka sa opisina, pupuntahan ka sa bahay. Ganon? Pupunta talaga sila sa bahay? Pupunta sila, yung mga collecting agencies. Diyos ko. Grabe pala yan, no? Yung tatay ko, saka yung nanay ko, punding-pundi. Ay, Jerome, nandito na naman yung na to. Pinaka nakakahiya niyan yung pagpupuntahan ka sa opisina. Tatanungin nila, nandiyan ba si Sir Jerome? Sir Jerome, araw-araw yun, araw-araw. Ganun. Nakakaloka. Pero, Jerome, matanong ko lang, kung tinulungan ba kayo nung kumpanya nyo tungkol sa pag-a-apply nyo ng PR? Hindi to sa, sa Maple Leaf. Tumulong ba sila? Kung may mga hihingin ka ng mga documents, madali naman nilang ibigay. Pero
DIY lang kami nag-apply ng permanent residency namin, yung mga kabatch ko. Hindi siya tulad ng ibang company, yung nabanggit ko dati na tinake down ko na video. Ano siya, ipapasa niyo yung mga documents niyo sa HR nila para sila yung mag-process. Pero ang nangyari, hindi pala. Inaasikaso nila pero ayoko sabihin. Tinatagal nila kasi para humaba yung kasi alam ng employer na pagka na PR ka na, aalis ka na iwanan mo na yung kumpanya. Ang ginagawa nila, in-hold nila. Tapos para ma-serve mo yung yung contract mo doon. Narinig ko nga yung ganyang practice ng mga kumpanya na kung saan talagang iniipit nila yung PR ng mga empleyado nila kasi nga alam nila pag na-PR ka, napakalaki ng chance na iwanan mo sila. Totoo. Diba? Samantalang pinaggastusan ka nila ng magkano para makapunta rito. Diba? Yun, yung tagal, di ba, ng pagkaantay nila sa'yo. Hindi mo tatapusin yun. Kaya kami, nag-DIY lang kami ng mga kasama ko dito. Pero, grateful kami sa company namin na magandang pamamalakad nila, maganda yung pasahod nila, na gagawin namin isi-serve namin yung 2 years na contract namin na hindi kami aalis. Hindi kami gagada. Kasi, kung maganda naman yung pamamalakad ng company mo, hindi ka naman naaalis di ba? Kasi maganda yung pamamalakad nila Ba't ka aalis? Saka maganda yung sahod ni Maple Leaf. Yan. Umpisa yan. Magkano starting rate ng pagiging butcher para malaman nila? Ang dito po sa Manitoba, ang minimum pay ng Manitoba is 15 point something. Di ba 15? Kaya sa inyo po ba sa ibang mga province pare-pareho 15? 15 hindi. Ano pa lang kami. 14 na rin yata rito o 14. Mas mataas yata sa inyo. 15 point something sa amin. Oh. Tapos ang starting ni Maple Leaf is 16.4 yata, 16.4. Above minimum. Above minimum ang starting namin. Tapos maganda Ngayon yung sa pinakamataas na sahod. Syempre depende pa rin sa performance appraisal ba? Sa province. Sa amin medyo malaki na to, pero pagka pinag-usapan natin tungkol sa Vancouver, pagka yung sahod na binanggit ko, mas malaki pa. Manipis siya kasi alit lang naman pala na sahod mo pero syempre i-compare natin sa cost of living namin dito. Correct. Sobrang baba ng cost of living namin dito sa Manitoba. Oo. Sabi ni Brandon kanina, na naman ni Jerome kanina, may bahay pa sa kanila na mga 180, 150. Bahay na yun. 150. Detached na bahay yun. Detached na bahay yun. 150. Talaga? Makakabili ka na rito ng $250,000 to $300,000 na bahay. Magandang bahay na yun. Mga bagong tayo na yun, ganun. Startup home mo lang naman. Hindi naman, pero maganda na talaga siya. Maganda na. Okay. Cheaper than that. So, tama si Jerome. Ipapantay mo talaga yun, di ba? Doon sa wage mo. Kasi sabihin nila, ay, ang baba naman nun. Naku, afford naman niya. Ma-approve ka din ng mortgage dyan kung sakali. Ito naman yung sasakyan ni Jerome, di ba? Yung isang kasama ko nga na nasa Vancouver, ang rent na dito is 1,300. 3 bedrooms na yon with 2 bathroom. Magandang bahay na yan Tapos nag-message sa akin, ang mura dyan sa Vancouver siya Dito 1,800. Ako lang nakatira sa isang room. Sobrang mahal naman dyan. Grabe naman yan. Pakamahal, no? Meron talaga daw. Pagka yung mga 3 bedroom daw ng mga bahay daw sa kanila, nasa 3,000 na. Isipin nyo kung yung sahod ko rito na akala ko malaki na okay na. Tapos pag tumira ako dun sa kanila, mukhang pulubi. Diba? Kaya, totoo nga naman. Iba. Akala nila kasi yung mga nasa Pilipinas, akala nila pag nasa Canada ka, pare-pareho na kayo ng sahod. Hindi. Akala nila pantay-pantay ang Hindi. Bakit yung isa, sabi niya, mas mataas pa nga sweldo mo ron Mas may pera yung kaysa sa'yo. May mga gano'n. Sinasabi nila yung sahod mo, ang laki-laki, bakit wala ka pang bahay? Nila. Yan yung isyong walang kamatayan, yung
Wala. Tagal mo na sa Canada, wala ka pang bahay, di ba? Yung ganon. Oo, ganon. Siyempre, binabanggayan sa sahod, sa cost of living, sa presyo ng bahay sa isang lugar. Katulad sa Jerome, kumusta naman yung yung trabaho mo bilang butcher? Gaano ba masasabi mo bang gaano ba siya kahirap? Oo nga pala, no. Ito yung pinakagusto kong dinidiscuss na kasi yan mga classmate yan ng aking kapatid. Oo. Para pa lang hapon dun sa unang picture para kung yan yung mga bagong dating. Kakarating lang nila. Puro Pilipino dami, no? Puro Pilipino yan. Oo. Ito kapatid ko isa, yung babae. Yun. Ito yan. Ayun, babae. Jade. Pinakatayo, si Jasmine. Na-interview na rin ni Miss Ina yan. Yung trabaho. Alam mo, isa pa yun. Wait lang. Eto, since wag natin in detail pag-usapan, dahil sa trabaho niya sa kumpanya niya, nakakuha ng scholarship yung kapatid niya from the Philippines. Yes. Ganun, scholarship under ng Maple Leaf offered a scholarship program for its employees para makakuha sila ng kamag-anak sa Pilipinas para hindi sila nag-iisa dito. Talaga? Grabe, di ba? Ganyan kaganda ang company ko, Maple Leaf. Wala kayong ginastos doon. Wala kayong ginastos. Siyempre meron. Konti. Magkano? Ano ka, anak ng Diyos? Wala? Kabili ka na daw. Huwag ka na pumunta rito. Ayaw mong gumastos. Pero malaki ang discount, Jerome. Malaki ang discount. Ang original price ng program na yun, ng course na tinik ng sister ko si Jasmine is $17,000. $17,500. Ngayon, ang binayaran niya na lang is $4,900. Wow! Yeah. Ito pa yung talagang ako nagkwento, no? Dahil nga na-meet ko na rin yung kapatid niya. Oo, nakagraduate na ngayon si Jasmine. Isang taon lang yung... Ayoko nang papupuntahan na itong sasabihin mo na. So, ang ending, hired din ng Maple Leaf. At ngayon, mas mataas na sweldo niya sa kuya. Di ba? Diba? Ako yung nagpadala sa kanya rito. Ngayon, mas malaki na yung sahod niya sa akin. Nasaan na siya? Pero ang galing ng Maple Leaf, no? Ang galing. Oo. Ngayon, working na siya sa, kasama ko siya dito ngayon sa bahay kasi, Wala pa. Ang magaling talaga si Jerome, di ba? Hindi lang yung buhay niya yung nabago niya, pati yung buhay ng kapatid niya, di ba? Totoo. Kasi, bale parang ang nangyari nga nung na-hire siya ni Maple Leaf, edi sabi niya, ganito pala yung sahod ko, kuya. Sabi niya, nakikita niya, naiingit siya sa akin kasi pag nakikita niya yung sahod ko, ang lalaki. Hindi niya alam, puro overtime yun. Ngayon, itong huling 2 week, wala na akong overtime. Sabi niya, magkano lang kuya sahod mo pag walang overtime? Ganito lang, sabi niya. Mas malaki niya sahod ko. Nakakaasar naman. Ayos simple ka lang mga asara, sabi ko. Hindi butcher si Jasmine She ended up being a quality parang inspector, assurance ganyan officer dun sa Siya yung kami yung nasa linya na ordinaryong mga robot na nagtatrabaho doon. Yan, nasa linya na tayo Pag-usapan natin yung trabaho mo, Brandon. Gaano kahirap? Okay. Ito ang pinakamagandang sample kung gaano kahirap yung trabaho namin dito. Yung mga bagong dating, 1 week pa lang sila, meron ng isang namamagayong kamay. No. Saan ba yung sumasakit ito? Ito carpal tunnel. Ito. Kasi dito yung problema mo yung carpal tunnel. Pagka ito, opera yan. Pagka yung dito na yung... Bakit ganun? Ano bang klaseng trabaho? Mabigat na walang pahinga? Malay. Pagka titignan mo kasi, kunyari yung ikaw lang yung iikot doon or i-explain ko, parang akala mo ang dali lang kasi na hahawa ka ng kutsilyo, magdidebone ka ng baboy. Alam niyo yung loin, yung ginagawa sa atin na pork chop? Di ba may buto yun, yung pork chop na yun? Ang ginagawa namin doon, dinidebone namin yun, tinatanggal namin yung whole buto yun. Kada 10 seconds, kung naka-conveyor kayo, ganun kalalaking baboy. Ang bilis, 10 seconds. Dadaan yun sa'yo, may mga part ka lang kasi may mga katabi ka na iba rin yung ginagawa nila. Sa'yo lang yung part na gagawin mo, tatanggalin mo, mag-shell boning ka, may mga tawag. Pero gagawin mo yun every 10 seconds ng 8 oras. Paano hindi ka nakakit yung kamay mo?
hawak mo lagi yung kutsilyo. 8 oras mong hawak yun. Ngayon, pagka nag-overtime ka, nag-double shift ka, 16 hours, para ka ng zombie pagka yung bandang hapon. Hindi kayo natutulog ka. Makikita nila ako, nakatulala na lang. Double yan. Oo, double yan. Hindi pa yung natutulog. Pero ganun po talaga kahirap yung trabaho na mamamagal. Hindi ka tulad sa Pinas, papetiks-petiks. Ay, hindi. Malayo. Andre, hindi naman natin ano lang yan. Joke lang yan. Hindi sa pag kasi hindi maganda rin sabihin sa mga kabaro sa Pilipinas na meron kasing mga nagyayabang sa mga group, sa mga 20 years experience ako, 30 years experience ako. Baliwala yung experience mo na yan. Iba yung trabaho dito, iba yung trabaho mo dyan. Conveyor dito. Conveyor. Pag conveyor yung kalaban mo, makina yun eh. Umaandar yun. Umaandar yun. Gagawin mo yung trabaho kung gusto mo. Umaandar eh. Kahit ayaw mo gagawin mo yung trabaho mo yan. Hindi ka pwedeng. Pagod na ako, hindi pwedeng. Walang time out, no? Tumatakbo yung linya eh. Tumatakbo ang linya. Kahit wala ka doon, aandar yun. Pag-agalitan ka lang pag na-late ka. Kasi maraming reklamo mga Dre, no, na yung mga bagong dating dito na sinasabi nga nila, kahit saang ano yata, practice katulad sa'yo, butcher. May nakausap ako sa McDonald's, Tim Hortons, akalain mo lang sa Tim Hortons siya, ganun din ang reklamo, kumbaga hindi niya akalain na ganun ka-busy, na halos wala siyang oras para makaihi. Mahirap talaga. I think dyan ang gagaling yung tinatawag na Canadian experience eh. Kasi syempre, yung mga galing sa Pilipinas, sinasabi nila, pareho naman yung trabaho sa Pilipinas, bakit kailangan pa ng Canadian experience? Ang paliwanag po nung recruiter na nakausap ko isang beses. Kasi nga, even though you are doing the same job, things are done differently in Canada. Basically, yung proseso ba nila, yung pamamalakad. And Canadian employers want to know na alam mo yung kultura, paano magtrabaho ang mga tao dito. Kaya yung iba nag-require talaga ng Canadian experience. But not all, I mean, meron pa rin kasi talaga nag-require ng ganun. Iba per oras. Per oras talaga, di ba? Saka dito sa trabaho namin, talagang quality and quantity ang hindi tulad na sa Pilipinas na sabihin na natin marami silang dinitibo na baboy doon, baka at your own pace di ba? Parang pagod na ako, mamaya na yan. Dito, hindi pwede. Tapos, hindi ka pwedeng yung magbasta-basta ka lang. Gusto mo lang bilisan, sabi tapon na yung gagawin mo. Hindi. May nagbabantay sa'yo mga supervisor, lead hand, trainer. Chine-check kung standard yung ginagawa mo. Pag nakita na mali yung ginagawa mo, babalik sa'yo yan. Matatambakan ka lalo ng trabaho. Hindi siya, malayong-malayo yung experience. Supplyan nyo, Brandon, yung ba yung sa mga superstore o sa mga meron kami sa superstore. Marami yung may mga products kami sa Philippines. Nung nasa Pilipinas pa ako, nagtatrabaho ako sa Robina Farms. Yung katabi namin na Savers yata yung pangalan nila. Yung box doon, hindi ko malimutan. Inangat ko. Maple leaf, sabi Maple leaf. Kasi narinig ko na yung Maple leaf. Tapos ngayon nakikita ko dito sa amin sa loob. Gusto kong pangalanan baka makapunta sa kanila Alam mo yan, nakita mo lang siya sa store dati sa Pilipinas, tapos ngayon yun na yung mga ginagawa mo na product na pumupunta sa kanila. Galing marami. Okay. And, Jerome, how is it, anong rewards of being a butcher here in Canada? Kung sa Pilipinas, government employee ka, yun na nga, hirap na hirap ka para tustusan yung mga pangangailangan ninyo. Anong sasabihin mo doon sa mga namamaliit sa trabahong butcher? Lalo na yung mga nasa Pilipinas, wala naman sa Canada. Si Jerome, magpunta ng Canada, nagbo-butcher lang naman doon. Ganyan, minamaliit nila yung ano ang magiging buhay ng isang butcher dito. Ang masasabi ko lang po, kahit po nandito po ako sa Canada, yung sa mga nakikita nyo sa mga socials ko, maganda yung mga ina-upload ko. Lahat po yan pinaghirapan namin dito as a butcher. Wala pong problema doon kasi ang kagandahan po dito, yung buhay ko sa Pilipinas, naging anong tawag doon? Dry. Saka hindi ko na siya gagawin dito. Okay. Naging aral sa'yo. Parang yung ilang taon ko na
tumira ako sa Pilipinas, naging aral yun sa akin na hindi ko na siya pwedeng gawin dito. Ngayon, alam ko na kung paano mag-manage ng pera. Alam ko na kung paano ayusin yung mga expenses ko, yung mga ganyan. Yun lang yung ano ko dito. Kasi kahit ganong karami, tulad dito, lumaki talaga yung sahod ko dito sa Canada as a butcher. Pero wala rin yung kwenta yung paglaki ng ano mo ng sahod mo kung hindi mo ma-manage yung iyong gastusin. Oo. Oo. Kahit ano pang nilaki ng sahod mo, lulubog ka pa rin kung hindi mo papalitan yung way of thinking mo sa paghawak ng pera, no? Paghawak ng pera. Yun yung pinakamagandang sabi nga ng wife ko sa akin, parang mas maganda yung nung napunta ka diyan. Kasi ako nung nasa Pilipinas ako, happy-go-lucky lang ako. Yung misis ko lang talaga yung Jerome, parang binago ka pa ng Canada. Totoo, binago ako ng Canada. Saka isa na rin siguro na parang takot ka sa government nila na hindi tulad ng sa Pilipinas na napaka-lenient nila sa mga utang, ganun. Dito lahat connected kasi yung utang mo, di ba? Ang mabigat dito, di ba? Inutang mo sa credit card mo, inutang mo sa Best Buy, inutang mo sa sa sasakyan. Lahat yan dikit-dikit. I-type lang nilang SIN number mo, alam ka kilala ka na. Alam na, oo. Kaya yun yung parang nakikita ko na kinakatakot ang mga karamihan ng Pilipino. Kaya nag-iingat. Malaki po ang binago sa akin ng pagiging butcher dito sa Canada. Yan, good for you. Ay, nako. And now, si Mrs. Darating sa Canada. Ano expect mo? Kasi naalala ko yung sa interview ko sa'yo, sabi mo, no, dahil nga si Mrs. sa Pilipinas, siya ang mas malaki ang sweldo, siya ang mas magastos. Parang Jerome can't wait to have her here para maparamdam naman daw niya sa Mrs. niya at sa sarili na din niya na siya na ngayon ang magkakaguyod. Ako na uli ang boss. Pamilya Jimeno, yan. Pandiyan na. Tama, no? Ano sinasabi mo? Pinagsasahing mo ba ako? Mamaya na, nagluluto ako ng ulam. Nag-resign na siya, Jerome. Nag-resign Ay, na. hindi pa siya nagre-resign ngayon eh. Parang marami pa raw siyang ginagawa. Pero malapit na rin daw. Pero pag papunta sila ng Canada, magre-resign na. Magre-resign na siya. Pero Jerome, knowing yung posisyon ng asawa mo, maganda na sa Pilipinas. Kumbaga, any hesitation sa part niya, naiiwanan niya yung trabaho. Tapos dito, knowing na medyo hindi ganun kadaling makahanap ng same line of work, yung ganun. Anong opinion ng misis mo doon? Meron bang Pinag-usapan naman namin yan. Parang ang pinaka main purpose namin dito na pagpunta namin dito yung sa pagpapalaki na ng bata. Kasi iba yung yung pagpapalaki ng bata rito compared sa Pilipinas. Parang lalo na dito syempre pare-pareho naman na merong mga negative side ganun. Pero nakikita ko dito sa Brandon City, parang province pa siya na na yung hindi pa masyadong magugulo yung mga tao, mga parang ramdam ko pa dito na mas safe yung family ko compared sa Philippines ako. Saka tingin ko naman yung yung environment niya sa school, tinignan ko na yung mga school dito eh. Maganda naman. Kaya yun na lang yung pinaka namin na sabi ko, okay lang na, iwan mo na lang yung sa, yung trabaho mo dyan na... Okay na siya sa Walmart muna kahit parang... Hindi, alam mo, Boss Rice, ang sabi ko nga sa kanya, pagdating mo dito sa Canada, ayoko muna magtrabaho ka. Yan. Gusto ko... Yan, maganda ron. Ganyan. Sinabi ko kay Lani. Siguro mga 1 week, saka magtrabaho ka na. Hindi, joke lang. Joke lang. Pag-adjust ka lang muna. Titignan ko muna kung kaya ko. Nung mga hindi ko na kaya. Tara, mag-apply na. Maghanap na tayo ng trabaho. Yun yung pinakapangarap ko sa buhay na maging padre di pamilya sa pamilya ko na ako yung magpo-provide sa kanila. Sabi ko sa kanya, sa 23 years, nagtatrabaho ko ng tuloy-tuloy sa government. Pahinga mo. Pahinga. Gusto ko pagdating mo rito, mag-relax ka lang. Gusto ko yung maramdaman mo yung 2 weeks. Mga naman. Sige, 3 na. 3 weeks. Gusto, bantayan mo lang yung mga bata, ganun, di ba? Yan. Kumbaga, babawi ka na.
Netflix and chill ka muna. Yan. Diba? Saka maganda no? Jerome, grabe si Mrs. 23 years in government service. Opo, matagal na Okay, sa so mag-resign siya. I'm not sure, is she going to get a certain early retirement? Malaki makukuha nun. Kasi government. Kaya nga wala akong problema di ba? Malaki makukuha nun. Kaya pala Ang saya naman. Di ba? Kahit pa... Kaya sabi ko sa kanya, kahit wag ka munang magtrabaho, marami ka man dala Hindi, yung kagandahan nun, at least nakapag early retirement siya nang hindi siya nag-aalala na maubos yung pera niya, di ba? Hindi mo ba yung sikreto ko na yun? Akala mo, bait-bait ko na sana. Sorry, naisip ko. I-expose ka ni Ina. At saka ano yun? Pwede yung pandown ng bahay yun. Oo. Alam mo kung ba? Lahat ng naisip nyo, naisip ko na rin yun. Pwedeng pandown ng bahay, di ba? Diba? Ay, nga pala, na-discuss nyo na pala po yung yung tatanggalin na raw yung first home, first buyer. Pero ibang incentive yun. I don't think it's the 5% down if yun yung iniisip. I think it's a different kind of incentive. Hindi ko siya magets kasi gusto ko namin kumuha ng bahay. Parang may isa yatang incentive kasi na pwede ka palonin ng government. Parang dagdag mo sa pang-down. Oo. Tapos you will... Pero konti na lang idadagdag mo. Government. Oo. Kumbaga, mapapalaki nila yung down payment mo. Yun nga. Tapos yun ba yung tatanggalin nila? Yun yung tatanggalin yata nila. But please guys, double check. I don't think it's the requirement na 5% lang yung kailangan mong down for your first. Saka dito nga, yung narinig ko rito na pagka na-grant ka raw nun, pag yung binigay nila na percentage na yun na pinandagdag nila sa pandown mo ng bahay, pagka nag-stay ka dito ng 5 years, hindi mo na raw yung babayaran sa kanila. Ewan ko. But anyway, sa viewers namin, sorry, baka mali din ako, i-double check na lang. Pero dyan lang yun sa sa Manitoba lang. Manitoba, hindi ko sa lahat yata Sa lahat yun buong Canada yata Ano ba? I think. Pero Jerome, sa mga mag-comment kayo sa mga expert. Naisip nyo bang naisip mo bang lumipat ng probinsya? Hindi. For the future. Isa rin sa na-discuss ko yan sa mga vlogs ko na kung pwede na bang lumipat. Meron kasing mga nabalitaan na mga kaka-PR lumipat ng province. Napanood ko yung vlog mo na yan. Sabi nila, okay lang naman lumipat ka. Sabi, baka hindi ka ma-citizen. Okay lang, hindi ko naman habol yung citizen, okay lang yun paano kung hindi ka i-renew ng PR mo? Yun yung nangyari daw sa lumipat ng maaga. Ngayon, sabi nila, dapat daw mag-stay daw ng kahit mga 3 years, 2 to 3 years daw sa... 2 years. Parang sa nominating province mo. Pero, tama ba yung sinabi ko na para lang yun sa mga mga provincial PNP nominee? provincial nominee. Pero pagkaiba yung mo. Pag-iba yung pathway mo, walang problema. Kasi nga, provincial nominee, dapat you have to understand na parang somehow, meron kang nag-agree ka sa condition nila diba? Parang kumbaga in-approve ka nila dahil gusto nila mag-stay ka pandagdag sa populasyon nila Ang tagal din, nagkaroon din ako ng video niyan na kung saan nga, ganun yung inaano ko, yung sinasabi ko na wag kayo basta-basta lilipat. Tapos may isang nagko-comment na ang sinasabi nila, yung freedom to move daw. Pag PR ka na. May comment din sa akin ng ganyan. Hindi mo ba naintindihan yung konsepto ng provincial nominee, di ba? Na hindi kumbaga there's an exemption to the rule. Na kaya ka nga ni-nominate ng province pagka PR mo, lalayasan mo na. So ano yun, di ba? Parang nagsinungaling ka sa kanila. So there's a possibility na habulin ka nila. Para sa akin, pagka ganun, kaya ka nga piniar ng probinsya na yun. Bigyan mo naman ng utang na loob na 2 taon. Exactly, di ba? Yan nga yung sinasabi ni Brandon. Utang na loob. Kasi sila yung kumuha sa'yo sa Pilipinas, sila yung nag-PR sa'yo dito sa Canada, bigyan mo na lang ng utang na loob na 2 taon. Hindi, yun nga, yung kung sasagutin ko yung sa sinabi ni, na gusto ko bang lumipat? Gusto ko rin sana talagang lumipat. Kaya lang, parang nagugustuhan ko na yung Brandon. Dahil sa simpleng buhay, mababang cost of living, ang daling mag-ipon dito, sa totoo lang. Kasi padating pa lang family mo. I mean, bago na naman kayo lahat, 'di ba? I think you should let them. Ako lang yun enjoy first. Totoo. Mag-road trip na lang kayo.
kayo ng Toronto. Yun yung sinasabi ko nga. Sabi ko nga sa wife ko, kasi kung kunyari lilipat tayo ng Alberta, ano ba pupuntahan mo doon? Yung Banff, yung magagandang lugar. Pwede ka namang nandito ka na lang, sabi magbakasyon ka doon eh. Summer. Punta ka lang doon ng summer. Tapos ano lang yun, pagpunta mo doon, mag-rent kayo ng car, airplane, magkano lang naman yung ticket ng afford na natin yung mga ticket. Pang mayaman. Hindi na siya yung tulad dati na kailangan mo pang mag-loan para pupunta sa mga ganyan lugar. Malapit tayo. Pag-loan ka, pupunta ka lang Boracay, no? Dati, iniisip nga namin nung nasa Pilipinas pa, parang imposible pag pupunta tayo ng US. Samantalang katabing bahay na natin yung US. Yeah. We can go there anytime. Yan yung mga binigay sa akin ng pagbubutcher dito sa Canada. Yan yung pinagpalit mo, no? Pinagpalit mo na nakaupo ka sa isang desk na may pag-ganun-ganon. Na may ganto ka na ngayon. Balikan natin yan. Ayan siya. May sarili ka pa palang no? May sarili ka talagang table, di ba? Diba? Nanonood lang ng anime yan. Isipin mo, di ba, kung minahal mo ng sobra yung trabaho na yan at saka yung hindi mo naisip na baguhin yung, di ba, yung sistema mo, imagine po kung anong pwede nyong marating, di ba? Dahil lang sa determinasyon nyo. May post nga ako na ganyan na parang yung kung hindi ko tinuloy yung first step, parang magiging what if ko tong Canada. What if na lang. Paano kung hindi ko sinubukan to na gawin? Nasa Pilipinas pa rin ako. Ngayon, baon ako sa utang sa Pilipinas, sabay sabi ko, sana nasa Canada ako ngayon kung ginawa ko yung ginawa ko. Kaya sa mga subscriber ko, sinasabi ko sa kanila, gawin nyo yung gusto nyong gawin kasi hindi nyo yan makakamit kung hindi nyo susubukan. Kung hindi nyo sisimulan, di ba? First step, mga Dre, first step. Okay, di ba naka-isang oras na tayo? Ang bilis! Thank you so much. Follow nyo yung, YouTube account Brandon Boy. Brandon Boy. Subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much, Jerome, for sharing your story, di ba? Jerome, thank you ha. Thank you sa iyo. Salamat din po sa invitation. Ano yan? Sa susunod, pagkakasama niya na yung family. Silang interview Yes! Alam mo ba, kuya, ikaw yung pinapanood namin dati ng wife ko. Nasa Pilipinas pa kami. Si Boss Mark. Ikaw yung pinapanood namin, ikaw saka si Inags. Kasi si Inags yung makulit nga. Si Inags, naalala ko, 1,000 pa lang yung subscriber niya. Pinapanood namin siya. Yung namimingwit pa siya ng subscriber niya. Tapos ikaw pinanood ka namin na simula nung naghahanap kayo ng bahay. Kayo yung inspirasyon namin nung naghahanap kayo ng bahay. Ngayon sabi ko sa wife ko, sabi ko, magagawa na natin yung pinapanood lang natin na pinapangarap natin na ginagawa ni Carino Family. Tayo naman yung maghahanap. Ikaw naman yung magbablog nun ngayon. Ikaw naman yung papanoorin nila. Ikaw naman yung nakaka-inspire ng iba. Diba? Ganun lang. Dati pala. Ako naman yung may stress sa paghahanap ng bahay. Ano pa pipiliin ko dito? Ang laking problema, no? Ano ba yan? Pero magandang problema na yan. Magandang problema na. Uy, maraming salamat po sa inyo. Ayun, thank you. Thank you, guys. Thank you. Para kala ko nandun ako sa channel ko. Thank you, Jerome. Maraming salamat. Okay, that's it. Tama ba? For this episode, sabay-sabay tayo mag-spot. Okay. Mark, ikaw nga, ulitin mo ba? Magkamay. Maraming salamat uli sa laging panonood nyo at sinamahan nyo kami sa aming episode number 5. Episode 5 namin ng Spot Pinoy. And maraming salamat sa iyo, Brandon Boy. Yan, sa pag-share ng yung experience, istorya, yan, ganyan. Salamat. Maraming salamat. Yun. Okay, yan po ang Spot Pinoy! Bye! Spot yan mga Dre, ha? Subscribe now.